Lahar Flow, bunsod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon, pinabulaanan ng PHIVOLCS. Negros Occidental Provincial Government naghahanda na sa pagdagsa ng evacuees. Police Colonel Hector Grijaldo pinatawan ng contempt ng Quadcom at pinadedetine sa Kamara. Armed Forces of the Philippines patuloy na bibigyang seguridad si Vice President Sara Duterte sa kabila ng pahayag nito na hindi na siya tatanggap ng security mula sa AFP. At Vice President Sara Duterte hinimok ang Kamara na sumiin din ang confidential funds ng Office of the President. House of Representatives, iginiit na kasama sa mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang paggamit sa naturang pondo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Pinatawan ng contempt ng House Quadruple Committee o Quadcom si Police Colonel Hector Grijaldo dahil sa ilang beses ng pagliban sa mga pagdinig. Samantala, inihayag naman ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, na nakaranas siya na banta sa kanyang seguridad dahil sa isang police incident sa BGC Taguig City kagabi. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Please relay to the Philippine National Police and the appropriate department where Colonel Grijaldo is an active member that the House Committee or the Quadcom has cited him in contempt. Therefore, ang kasunod po nito ay isang order na manggagaling sa committee ito to arrest Colonel Hector Grijaldo for violating the rules of procedure governing inquiries in aid of legislation of the House of Representatives. Dahil sa pagsnub sa ilang beses na imbitasyon, pinatawan na ng contempt ng House Quadruple Committee o Quadcom si dating Mandaluyong Police Chief Police Colonel Hector Grijaldo. Iniutos ang pagdetine sa police official sa premises ng House of Representatives. Batay sa ulat ng medical doctors ng PNP General Hospital, kasalukuyang nakakonfine sa isang Pasig Health Facility si Police Colonel Grijaldo matapos sa mailalim sa shoulder surgery noong December 2. Si Taguig 2nd District Representative Pami Zamora ang naghain ng motion para patawan ng contempt si Police Colonel Grijaldo. Ito ay dahil hindi nito matanggap ang dahilan ni Police Colonel Grijaldo sa hindi pagsipot sa pagdinig. On my opinion, ma'am, no? So baka po mayroon pa siyang mga underlying medical condition. Baka po hindi pa siya nakiklear ng kanyang attending physician. I think we've given him, Colonel Hector Grijaldo, enough leeway. Sobrang bait na natin sa kanya, and I think it's the right time to make an appropriate motion. Sumusobra na siya. This is, I believe, his 4th time to skip the Quadcom, and pero sa Senate wala naman siyang rotator cuff syndrome. Sa October 28 na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa anti-drug war ng Duterte administration, ipinahayag ni Police Colonel Grijaldo na kinausap umano siya ni na Quadcom co-chairpersons Representative Dan Fernandez at Representative Benny Abante. Inutusan umano siyang kumpirmahin ang reward system sa anti-drug war na ibinunyag ni dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma, dating classmate nito sa Philippine National Police Academy. Nagsasagawa na ng investigasyon ng PNP Directorate for Investigation and Detective Management kay Police Colonel Grijaldo at nahaharap na rin ito sa administrative case na neglect of duty dahil sa hindi pagdalo sa mga pagdinig ng Kamara. Samantala, pinaaaksyonan na ni House Quadruple Committee Overall Chairperson Representative Robert Ace Barbers sa Philippine National Police o PNP ang hiling na investigasyon ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro hinggil sa nangyari sa kanya sa BGC Taguig City, Miyerkules ng gabi, December 11.
Ayon kay Congresswoman Castro, sa harap ng kanilang sinasakyan ay may nangyaring police shooting. Itinuturing ng kongresista na banta ito sa kanyang buhay. Nagulat po ako, Mr. Chair, pinaputukan ng isang pulis yung naka-motorbike. So hindi namin alam kung anong insidente ito, ano ba itong mga naka-motorbike na ito. Talagang natakot po ako, Mr. Chair, at kinihila na lang po ako ng aking mga kasamahan at pinadapa, at pinayuko. Natakot po ako, Mr. Chair, dahil bakit po nagkakaroon ng ganitong insidente na sa gitna ng traffic, Mr. Chair, ay nagpapaputok ang pulis. So tingin ko po ay hindi tama ito dahil sa gitna po ito ng mga sibilyan at traffic po ito at marami pong sasakyan. Sa susunod na linggo, inaasahan ng ipepresenta ng Quadcom sa plenaryo ng Kamara ang progress report ng komite matapos ng 13 pagdinig. Kabilang dito ang isinusulong ng mga panukalang batas na may kaugnayan sa mga isyong dinidinig ng Quadcom. Gayun din ang rekomendasyong sampahan ng criminal at administrative charges ang nasa 10 individual. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Handang tulungan ng Philippine National Police ang House Quad Committee upang padaluhin sa susunod na pagdinig si Colonel Hector Grijaldo. Si Colonel Grijaldo ang pulis na nagsabi na hinihikayat siya ng ilang congressman na patotohanan ang reward system sa war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, si Grijaldo ay nananatili sa restrictive custody ng PNP. On the part of the PNP, we will provide assistance sa Quad Committee to make sure na a-attend po sa susunod po itong si Colonel Grijaldo who remains under restrictive custody po. And the contempt power is again within the authority po ng ating legislature. So we respect their decision to cite Colonel Grijaldo for contempt. But we want to assure our congressmen who were part of the Quadcom. Now, we will deliver po Colonel Grijaldo before the Quad Committee po. Walang natatanggap na ulat ang Philippine National Police kaugnay sa umano'y pagpapaputok ng baril ng isang pulis sa harap ng sasakyan ni Representative Franz Castro sa Taguig. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, dapat anya ay inireport ito ng mambabatas sa PNP upang agad na naaksyonan. Kinondena ni ACT Teachers President Antonio Tino ang umano'y pagpapaputok ng baril ng isang pulis sa harap ng sasakyan ni Castro habang papauwi mula sa isang event sa Taguig noong Miyerkules. We verified po sa Taguig City Police Station as well as the Southern Police District. Wala po silang na-receive na ganong report po. But if in case it is true, we encourage Representative Franz Castro to at least make an official report po sa nearest police station para we could take action on that po. Tama lang ang zero subsidy para sa 2025 budget ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ito ang iginiit ng ilang senador matapos aprubahan sa Bicameral Conference Committee at ratipikahan ng Kongreso ang panukala. Hinamon naman ni Senador Cynthia Villar ang mga mambabatas na magsasabing unconstitutional ang zero subsidy sa PhilHealth. Ito ang balita ni Asher Gadapan Jr. Kasi yung PhilHealth, parang dami nilang pera, binalik nga nila sa government yung pera nila eh. So, siguro kaya nawalan ng gana na bigyan sila. Tila hindi nagagamit ang pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth para sa taong bayan. Ito ang binigyan diin ni Senador Cynthia Villar sa gitna ng pagkwestiyon ng ilang senador sa hindi pagbibigay ng budget sa PhilHealth sa susunod na taon. Ganito rin ang paliwanag ni Senate President Francis Escudero sa isang panayam sa kanya. Aniya, walang pwedeng batas na ipasa ang nagdaang Kongreso para itali ang kamay ng susunod na Kongreso, lalo na kung hindi naman ito angkop at bagay sa panahon. Kaya may kapangyarihan
anya ang susunod na Kongreso na baguhin ang paglalaan ng mga pondo depende sa pangangailangan ng panahon. Ayon pa kay Senador Escudero, dahil ito sa kapalpakan na magsisilbing wake-up call sa PhilHealth. Sa pagraratipika ng Senado sa plenaryo ng Bicameral Conference Committee, kinuwestiyon ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III ang ilang pagbabago sa 2025 national budget. Hindi sang-ayon si Senador Pimentel sa tinanggal na budget para sa PhilHealth mula sa BICAM report. Bumoto ng no para sa ratification ng 2025 budget sina Pimentel at Deputy Minority Leader Senador Risa Ontiveros. Nauna nang sinabi ni Senador Ontiveros na potentially unconstitutional ang pag-aalis ng 2025 budget sa PhilHealth. Ngunit para kay Senador Villar, dapat PhilHealth ang idemanda dahil hindi naman ito matulungin. I don't know, di magdemanda sila kung unconstitutional. Ako kasi, bakit namin naisauli sa gobyerno kung wala silang pera? Di ba may naisauli sa gobyerno? Paano naisauli yun? Di-demanda nila. Dapat naman mademanda rin ng PhilHealth kasi hindi naman matulungin. Tinanong din si Senador Escudero kung kumpiyansa itong constitutional ang pagtatanggal ng subsidiya sa PhilHealth at iginit lang nito ang laki ng reserbang pera na hindi naman nagagamit ng state insurer. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hinamon ni Vice President Sara Duterte ang mga miyembro ng House of Representatives na imbestigahan din ang paggamit ng confidential funds ng Office of the President. Ito ay matapos makita ng state auditors na may pinakamalaking halagang nagamit para sa confidential at intelligence funds ang tanggapan ng Pangulo noong 2023. Sinabi ni VP Duterte, hindi lang ang kanyang tanggapan ang dapat pagtuunan ng pansin ng mga miyembro ng Kamara kung nais nilang magpasa ng batas patungkol sa paggamit ng mga confidential fund. If you are in aid of legislation and want to legislate about confidential funds, you do not target one office and terrorize and torment the employees of that office. What you do is you do a sampling, a random sampling of the offices who have confidential funds. Pinaliwanag naman ni Representative Joel Chua na ang paggamit ng Office of the President ng confidential funds ay kasama sa mandato ng opisina bilang Pangulo at Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Bansa. Sa Office of the President is a different matter dahil yun may trabaho at may obligasyon ang ating Presidente bilang Commander-in-Chief ng Sandatahan ng ating bansa at ang kanya po ay it concerns national security. Muling nagsagawa ng National Peace and Order Council meeting sa Campo Crame na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa naturang pagpupulong, inireport ng pambansang pulisya ang pagbaba ng krimen sa bansa at ang ginagawang paghahanda sa nalalapit na halalan. Ito ang balita ni Lea Ilagan. There's no need for loyalty check. We keep on telling that na dahil alam niyo po, on the part of the PNP as well as the AFP, we remain loyal to the Constitution and we know our mandate, we know our limitation at hindi tayo mawawala sa focus because of some political noise. Hindi po ito loyalty check. Muling giniit ang pambansang pulisya na hindi loyalty check ang ginawang pakikipag-usap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal ng Philippine National Police at local chief executives kaninang umaga sa Campo Crame. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Jean Fajardo, ang National Peace and Order Council meeting ay regular na ginagawa kasama ang mga security forces at ilang mga chief executives. Dito, personal na pinakikinggan ng Pangulo ang report ng security forces gaya ng PNP at Armed Forces of the Philippines kaugnay ng seguridad ng bansa.
Our SILG also presented the success stories ng ating ECLIP implementation o yung Enhanced Comprehensive Local Integration Program, kung saan ang nakapag-benefit po nun ay close to 1,500. At isa sa highlight po ng kanyang presentation ay pinesent po niya yung decrease doon po sa peace and order indicator po, at kasama na rin po dyan yung operational accomplishment po, particularly focusing po doon sa risk factors that may affect and somehow influence po yung nalalapit po nating election. Kasama sa iniulat ng PNP at AFP sa Pangulo ay ang mababang krimen sa bansa. Gayon din ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Ginagawang paghahanda sa nalalapit na halalan at kampanya laban sa iligal na droga at maging ang paglaban sa local terrorist. Sa kabuuan ng pagpupulong, sinabi ni Brigadier General Fajardo na kontento naman ang Pangulo sa ginawang effort ng PNP. The President is satisfied doon sa mga narinig po niyang preparation and accomplishment. So this is not really a loyalty check on the part of the President. Sinabi ng General na nagbilin din ang Pangulo sa PNP na bantayan ang mga lugar na mayroong mahigpit na labanan sa politika upang maiwasan ang karahasan. Ang sabi ng ating Presidente, tutukan natin yung pagbabantay sa mga areas na yan at to make sure na hindi tayo malulusutan dahil may mga nakikita tayo na mga pre-election incidents involving mga elected government officials. Pinatututukan din aniya ng Pangulo ang insurgency at maging ang mga local terrorist group upang hindi makaapekto sa paparating na halalan. Binigyang diin din daw ng Pangulo ang mahigpit na kampanya laban sa Pogo. Pinagdiinan ng ating Presidente is really no more Pogo and IGL. Wala na talagang papayagan dyan at bantayan yung mga BPOs na posibleng magamit na covered. Sa huli, siniguro ng PNP na nakahanda na sila para sa seguridad ng holiday season hanggang sa paparating na midterm elections. Leah Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinabulaan na ng PHIVOLCS ang mga kumakalat na balitang nagkaroon ng lahar flow kasunod ng pagsabog ng Bulkang Canlaon nitong Lunes. Samantala, naghahanda na ang provincial government ng Negros Occidental sa posibleng paglala ng sitwasyon ng Mount Canlaon. Mula sa Canlaon City, ito ang balita ni Lalaine Moreno live. Mayong hapon, Lalaine, ano ba ang paliwanag ng PHIVOLCS sa lumalabas na balitang yan? June, ayon sa PHIVOLCS, hindi totoo na nagkaroon ng lahar flow dito sa pagputok ng Bulkang Canlaon itong Lunes dahil ayon nga sa PHIVOLCS ay nakaraan pa itong lumalabas na mga video na di totoo yan dahil nga hindi naman nagkaroon ng malakas na pag-ulan dito sa mga lugar na apektado ng pagputok ng bulkan ngayon dahil ayon sa PHIVOLCS, itong lahar flow ay nagkakaroon lamang ng lahar flow kapag mayroong malakas na pag-ulan doon sa mga lugar na apektado ng pagputok ng Bulkang Canlaon. Paliwanag ng PHIVOLCS, lalaganap lamang ang lahar kapag may malakas na pag-ulan. Paalala ng PHIVOLCS sa publiko, huwag agad maniniwala sa mga kumakalat na impormasyon sa social media. Samantala, inihahanda na ng provincial government ng Negros Occidental ang Panaad Sports Complex sakaling mag-spill over o mas marami pa mga evacuee ang kailangang iigas. Ito ay kayang mag-accommodate ng 5,000 individual. Inihahanda na rin ng iba pa mga LGU sa probinsya ang kanilang evacuation center para magamit ng mga residente. Nananatili pa rin sa alert level 3 ang bulkan kaya bawal pa rin ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer danger zone. Kung sakaling pumutok ito uli ay itataas sa 10-kilometer ang danger zone. Mahigit 60,000 individual sa loob ng 6-kilometer danger zone ng apektado, habang mahigit 70,000 naman ang nasa 8-kilometer radius at mahigit 100,000 ang nasa 10-kilometer radius. Kanina, nagsagawa ng aerial survey sa paligid ng bulkan ng PHIVOLCS, Office of the Civil Defense at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Dito nila nakita ang presensya ng pyroclastic density current o PDC sa loob ng danger zone.
Ako na, dos pa nangihining budlay eh. Naman. Tiki, berasang akon niya. Apresiasyon ko. Ano nga bisan, ano nga, wala nga bibimo. Anong nabatsyag mo na? Anong galain, hindi ko matag ko. Gusto na, ganap ko ba eh? Na-stroke? Isang pagsaylo sa inyo, Abi, paano ka nag-travel, nagbiyahe? O, sakay sa motor. Oh, budlay-budlay ba? Budlay. Okay. Di paano di ba yung pinanggawi niya din ang kadadlaw? Parehas man yung sa kakabuday man dahil, hindi ka. Naman na. Kaya nang kabuday sa akong sitwasyon, kaya di kabuday sa mga humangiikang. Isa si Annabel Patricio sa mga evacuee na iniligtas matapos sumutok ang Bulkang Kanaon. Isa siyang stroke patient at hirap na sa paggalaw. Mainit itong mano sa loob ng kanilang kwarto na nagpapalala pa sa kanyang karamdaman. Ayon naman sa camp manager, hindi maiiwasan ang siksikan dahil sa dami ng mga evacuees. Pero tiniyak nila na sapat ang kanilang pagkain at pangangailangan. Samantala, ilang mga residente naman ng barangay Mansalanao na Castillana na ang ilang araw na nasa evacuation center ang pinayagan ng makauwi sa kanilang mga bahay ngayong araw. Ayon sa mga ito, hindi naman sila umano sakop ng 6-kilometer danger zone. Pero sakaling muling mag-alboroto ang bulkan, ay handa naman silang bumalik sa evacuation center. Kay layo kami sa kilala ka purok ang nabinin. Hindi ka mo sakop sa hindi ka mo delikado nga lugar? Hindi. Aray kami sa proper. So medyo safe to ya? Oo. Tapos kung naman, Bi, maglupok-lupok naman, Bi? Ma-alert na kami dyan. Mas pinili ring umuwi ni Gilbert na kasama ang kanyang dalawang maliliit na anak at asawa para mas komportable ang kanilang sitwasyon. Hindi, ang 6 kilometers kinbilin na to. Tingnan pa pauli na ka mo? Hindi man to nutok itong daan. Budlay sitwasyon nyo to? Anong sitwasyon nyo to, sir? Okay man sa pagkaon, okay lang. Pero ang tubi, CR, dabong gamit, protect ko. Di kung sa balay nyo ya? Kaya mong imo CR ya, kaya ka ba? Patuloy rin ang pagbabantay ng mga pulis sa mga entry points sa mga lugar na sakop sa loob ng 6-kilometer danger zone. Hindi pinapayagang makapasok ang hindi residente ng lugar o mga turista. Samantala, June, batay sa isinagawang survey ng CIVOX at ng Office of the Civil Defense at iba pa mga ahensya ng pamahalaan, sinabi kanina ni Director Bacolcol na nakita nila itong pyroclastic density current dito sa loob ng 3 to 4 kilometer danger zone at ayon niya sa kanya ay hindi pa ito lumagpas sa loob ng 6 kilometer danger zone at ang kanyang rekomendasyon sa mga lokal na pamahalaan dito sa paligid ng bulkan ay manatili pa rin naka-alerto dahil anumang oras ay maaari pa rin pumutok itong Bulkang Kanaon at ayon nga sa kanya ay mas lumala pa ang sitwasyon dahil inaasahan nila na anumang oras ay maaari itong pumutok. Ang possibility kasi nga dyan medyo tatagal pa ito mga evacuees sa evacuation center dahil nga halos almost 1 month pa daw ang gagawin nila na obserbasyon bago ibaba sa alert level 3 mula sa alert level 2 mula sa alert level 3 ang sitwasyon ng bulkan at isa sa mga parameters na inaasahan nila kapag kumaunti na ang aktibidad ng bulkan, bumaba itong sulfur dioxide at itong paglindol, June. Sa nakalipas na 24 na oras ba, Lalaine, mas marami pa ring mga pagyanig at sulfur dioxide emission ang naitatala ng PHIVOX? June, dito sa inilabas na data ng PHIVOX sa nakalipas na 24 na oras ay kumaunti na ang lumalabas na abo doon sa bulkan at nasa 2 volcanic earthquake lang ang kanilang naitala. Pero hindi ibig sabihin yan, June, ayon sa PHIVOX
ay mananatili ng komportable o kalmado ang mga tao dahil kasi previously, before pumutok itong bulkan ay mababa ang kanyang volcanic earthquake. Kaya hindi yan basihan na medyo kalmado na ang bulkan. Kumbaga mas kinatatakutan nga dyan dahil anumang oras ay posible pa rin itong pumutok. Doon ba sa mga camp, Lalaine, may mga emergency area din? Halimbawa, kailangan ng, tulad niya kanina, may stroke patient kang pinakita sa amin. Doon ba, kompleto rin ba doon kung sakasakaling magkakaroon ng emergency ng medical ang mga evacuee? Oo, Jun, kanina nakausap natin ang camp manager. Meron silang mga ambulance at mga rescue team na inilalagay doon sa mga evacuation center. At dahil nga minsan sa dami, naamin din nila Jun, dahil sa dami ng mga evacuees, ay hindi lahat ng mga ito ay kanilang tutugunan ng sitwasyon. Pero kanina doon may isang pregnant woman na nagkasakit o nagkaroon ng naging masama ang pakiramdam, ay dinala nila sa ospital gamit ang kanilang ambulansya. So meron silang naka-standby ng mga medic at ambulance doon sa mga evacuation centers. Nasa Kapitolyo kayo kanina. Meron na bang mga plano ang provincial government? Dahil talaga namang ang pinaka-active na bulkan dyan sa Visayas ay itong Canlaon. Meron na bang plano in long term na talagang magkaroon talaga ng evacuation site area ang mga residente para hindi nagagamit yung mga paaralan at mas maging maluwan naman yung ating mga kababayan na naapektuhan pagka magkakaroon ng pagputok ang bulkan? Yun ko ang tinatanong mo about doon sa evacuation centers dito sa Negros Occidental particularly, merong binuksan na evacuation centers pero hindi pa ito totally na maximize kasi yung mga evacuation centers ng ilang LGU ay kanilang ginagamit. For the long term, June, yan pa ang pinagmimitingan ng lokal na pamahalaan dahil kailangan pa yan ng pondo. Pero kung sakaling lumala ang sitwasyon, ay inihahanda na nila itong Panaad Park and Stadium June dahil kaya nitong ma-accommodate ng 5,000 individuals. At aside from that, merong pang mga other evacuation centers, itong mga LGU na hindi naman siya sakop doon sa mga loob ng 6-kilometer danger zone at mas ligtas na lugar. Pwede nilang ipagamit doon sa mga evacuees. At kanina nga June ay inaprubahan na ng Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction na isa ilalim sa state of calamity ang buong probinsya ng Negros Occidental para yung budget ay magamit nila doon kung ano man ang kanilang kakailanganan na pondo pag in case na lumala itong sitwasyon ng bulkan. Last na lang, Lalaine, kumusta ang pag-aaral ng mga bata kung isang buwan pa maglalagi dyan yung mga evacuees? Yun ngayon, simula noong Lunes ay nagpatupad na ng alternative ADM, alternative delivery mode, ang Department of Education dito sa mga estudyante kasi hindi lang part ng Negros Oriental, Negros Occidental, may mga ibang areas pa kasi sa Panay, Iloilo, Antique na nagpatupad rin ng suspension ng klase dahil nga naabot pa rin sa kanilang lugar itong pagputok ng bulkan, may mga amoy-amoy doon. So, ang sabi ng DepEd ay pansamantala ay mananatili muna sa alternative delivery mode ang mga estudyante at good thing na rin June dahil nga holiday na rin. No? So, next week wala na rin pasok ang ilang mga estudyante. Alright, maraming salamat. Lalaine Moreno, nagulat ng live mula sa Canlaon City. Aminado ang Office of Civil Defense na nahihirapan ng ilang rescuers sa pagkumbinsi sa ilang residente na lumikas sa gitna ng bantang muling pagputok ng bulkang Canlaon. Kaugnay nito, hinihimok naman ang mga alkalde sa mga apektadong lugar na pangunahan ang isinasagawang forced evacuation efforts at unahin ang mga miyembro ng vulnerable sector kung hindi kayang mailikas lahat. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Yes, so one of the major challenges po natin talaga yan yung paghikayat sa mga residente na magsilikas po sa kanilang lugar. So far, naging receptive naman po. Kailangan lang po talaga na ipaunawa sa kanila that their safety is our priority and at the same time, the safety of our responders. May mga residente pa ring nagmamatigas sa paglikas sa kabila ng sitwasyon ng Bulkang Canlaon.
Ayon sa Office of Civil Defense Region 6, nagpapatupad na sila ng forced at mandatory evacuations sa loob ng 4 to 6 kilometer radius ng bulkan simula nang sumabog ang kanlaon noong Lunes. Subalit may iilan na ayaw pa rin umanong iwan ang kanilang bahay at mga ari-arian dahil hindi naman umano sila lubhang apektado ng pag-aalboroto. Upang matugunan ito, nanawagan na ang Department of the Interior and Local Government sa mga alkaldes sa mga apektadong lugar na pangunahan ang forced evacuations na una nang inirekomenda ng PHIVOLCS. Paglabas na rin ng guidance yung Department of Interior and Local Government na hinihikayat ng mga mayors na sila mismo yung magpanguna sa pag-impose ng mandatory evacuation po. Sa ngayon, marami tayong evacuation centers na at hindi pa lahat nakakalikas. Sa bahagi ng Canlaon City, bagaman hamon ang pagpapatupad ng forced evacuation dahil limitado lang din ang kayang ibigay na ayuda ng lokal na pamahalaan. Napagkasundo ang ililikas na lamang ang mga residente na nasa 4-kilometer permanent danger zone at uunahin ang mga nasa vulnerable sector na nasa loob ng 6-kilometer danger zone. May challenge talaga si Mayor na sabi niya 3 days niya lang na masusuportahan yung provisions ng Canlaon City residents within the 6-kilometer danger zone kung sa pilitan niyang ililikas ang mga ito. So yung compromise is yung 4 kilometers lang na nakatira sa within 4 kilometers permanent danger zone ang ililikas. Yung within the 4 to 6 kilometers ang ililikas lamang yung mga nabilong sa vulnerable sectors, mga kabataan at mga matatanda po. Ang Office of Civil Defense Region 6 ang inatasang manguna sa Task Force Canlaon sa Negros Island upang mag-monitor at mag-supervise sa paglilikas. Katuwang rin nila ang mga pulis at sundalo sa evacuation, pati na sa paglalagay ng checkpoints upang pigilan ang pagpasok ng publiko sa mga itinuturing na danger zones. Ayon sa OCD, nasa alert level 3 ang bulkan at posibleng lumala ang sitwasyon, batay na rin sa babala ng PHIVOLCS. Nagbigay na ng babala ang PHIVOLCS na anytime pwede pong pumutok ulit at mas malakas ang magiging pagputok ng bulkan at anytime in the following weeks po. So there's a huge possibility pa na puputok pa talaga yung bulkan Canlaon. Mula noong June 3, nagkaroon na po tayo ng mga initial prepositioning of goods doon sa Negros Occidental kasi nakikita talaga natin at ini-expect natin na mag-escalate pa talaga yung situation. Panawagan nila sa mga residente, sumunod sa abiso at makipagtulungan dahil para din naman ito sa kanilang kaligtasan. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lalaban hanggang sa huli. Sa isang surprise televised address ngayong araw, binigyang diin ni South Korean President Yoon Suk-yeol na ang kanyang desisyon na magdeklara ng martial law ay bunsod lamang ng kanyang pagnanais sa protektahan ang demokrasya ng bansa. Isa pa sa sinabi niyang dahilan ay upang harangin o pigilan ng umano'y parliamentary dictatorship ng oposisyon. Iginiit din ito na hindi siya bababa sa pwesto sa kabila ng umiigting na panawagan para sa kanyang pagbibitiw. Gayunman, tiniyak ni Yoon na hindi niya tatakasan ang kanyang legal and political responsibilities. Lalong lumaki ang Malibu wildfire ngayong araw dulot ng malalakas sa bugso ng Santa Ana wind sa Southern California. Ilang Hollywood celebrities na nakatira sa syudad nagsimula na ring lumikas. Ito ang balita ni Sonny Cos. As of this morning, the Franklin fire has burned approximately 3,983 acres and is 7% contained. Naglabas na ng air quality alert ang South Coast Air Quality Management District sa ilang lugar na apektado ng Malibu wildfire. Busod ito ng harmful fine particles mula sa sunog na tinatangay ng malakas na Santa Ana winds. Sakop ng alert ang Malibu Coast, Los Angeles, Western Santa Monica Mountain Recreational Area, Eastern Santa Monica Mountains Recreational Area, Calabasas at Agora Hills, Western San Fernando Valley at Southern Ventura County Valleys.
Ayon sa Malibu City Administration, lagpas sa 20,000 residente nito ang nasa evacuation warning and orders hanggang sa kasalukuyan. Hinikayat din ng mga residenteng nananatili sa syudad na magdamayan. Checking on our neighbors, which I encourage everybody to do. See if your next door neighbor has what they need. Nagsimula na ring lumika sa mga Hollywood celebrity na nakatira sa upscale community ng Malibu, kabilang na sina Dick Van Dyke at Cher. Inaasahang maiibsan ng kaunti ang kinakaharap ng mga bombero na panganib dahil sa pagbaba ng wind gust ngayong gabi. Ngunit maaaring matagalan na tuluyang makontain ang Franklin wildfire dahil sa lawak ng apektadong lugar. Sa ngayon, nasa 4,030 acres na ng lupain ang nasunog sa Malibu wildfire. Sanicos, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na bibigyang seguridad ng Armed Forces of the Philippines si Vice President Sara Duterte sa kabila ng pahayag nito na hindi na siya tatanggap ng security mula sa Armed Forces of the Philippines. Ayon sa AFP, tungkulin nila na protektahan ang matataas na opisyal ng bansa gaya ni VP Sara. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. The AFP states that protecting our nation's top leaders is not just our duty. It is our steadfast commitment. Duty and commitment. Ito ang binigyang diin ng Armed Forces of the Philippines pagdating sa pagsiguro sa kaligtasan ng matataas na opisyal sa ating bansa. Kabilang na dito ang Vice Presidente. We will make sure, sir, that the security of the Vice President will not be compromised. Nag-ugat ang pahayag ng AFP sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na plano nitong kumuha na lang ng private security kung sakaling tuluyang palitan ng mga security personnel na nakatalaga sa kanya. Hindi na kami tatanggap, hindi na ako tatanggap ng replacements. So kung magtanggal sila, hindi na nila i-replace. Iwan na lang nila kung ano yung maiwan, and kung wala mang maiwan dahil tatanggalin nila lahat, I already said that I will seek security arrangements outside of the Armed Forces of the Philippines already. Hindi man direktang sinagot ang naging pahayag ng Vice Presidente, tiniyak naman ng AFP na may sapat silang mga tauhan na idinidetail sa pangalawang Pangulo. Rest assured that the AFP will always ensure the safety and the dignity of the President, the Vice President, and other dignitaries, and we will make sure that their security is uncompromised. Our mission is clear and our resolve is unwavering. Our leaders' security is our top priority. Sa kabila ng mga ingay sa politika sa ating bansa, tiniyak ng sandataang lakas na mananatili silang tahimik, non-partisan, subalit laging nakahandang ipagtanggol ang mga mamamayan sa bansa. The AFP is committed to defending the sovereignty of our country. We stand not on the left nor on the right. We stand for the Filipino people. Sa ngayon ay hindi pa pinapalitan ang mga miyembro ng BPSPG na iniimbestigahan dahil sa pagkakadawit sa pag-disburse umano ng confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Igagalang ng Philippine National Police o PNP ang desisyon ni Vice President Sara Duterte na huwag tanggapin ang bagong security personnel mula sa kanila. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, prerogative ng pangalawang Pangulo na tanggihan ang nasa 25 PNP personnel na inilaan para magsilbing security escort nito. Sinabi ni Brigadier General Fajardo na ibabalik na lamang sa kanilang mother unit ang mga PNP personnel at maaaring mabigyan ng bagong assignment. Ipinaubaya na ng PNP sa Presidential Security Command o PSC kung papayagan nila ang nais ng pangalawang Pangulo na kumuha ng private security. Ikinalungkot naman ng PNP ang sinabi ni VP Duterte
na wala siyang tiwala sa PNP at AFP. Pero giniit ni Fajardo na nananatili silang nakapokus sa kanilang mandato at isa dito ang magbigay seguridad sa kanilang mga protectees. Pagka nagbigay po tayo ng PSP sa ating mga protectees po, sisiguraduhin po natin na ibubuwis po ng mga security forces yung buhay po nila para protektahan po yung kanilang prinsipal. Ikinadismaya ng Department of Justice o DOJ ang hindi pagharap ni Vice President Sara Duterte sa National Bureau of Investigation o NBI kaugnay sa ginawang investigasyon sa issue ng umano'y banta ng Vice Presidente kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, magkakaroon pa rin ang pagkakataon si VP Sara na sumagot kapag naisampa na ng NBI ang reklamo sa DOJ. Ito ang balita ni Dante Amento. Ito po ay pagkakataon na binibigay ng National Bureau of Investigation para ilagay niya sa konteksto yung kanyang pagbabanta. Ngunit kami po ay hindi rin masaya na hindi naman niya pinaunlakan. Aminado ang Department of Justice o DOJ na hindi ito masaya sa tila pagbaliwala ni Vice President Sara Duterte sa ibinigay na pagkakataon sa kanya ng National Bureau of Investigation o NBI upang humarap sa kanilang tanggapan. Ayon kay Justice Undersecretary Jesse Andres, ito na sana ang tamang panahon at venue upang ipaliwanag ng Vice Presidente ang buong detalye ng umano'y banta nito laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gayon din kina First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ipagpapatuloy po ng NBI ang investigation at kakalap po kami ng dagdag na ebidensya kung saan man manggagaling. Kapag sumagot si VP Sara, maaari pa umano siyang maiiwas sa kriminal na pananagutan. Binigyang diin pa ni Yusek Andres bagamat sila ay nasa ilalim ng tanggapan ng Pangulo, bukod naman sila na institusyon. Tiniyak din ito na magiging patas ang kanilang investigasyon. Hindi ho tayo nagpapadikta kahit kanino at wala naman pong pagdidikta. Yung proseso po na nakasaad sa batas na pagbigyan ang tao na magbigay ng paliwanag sa lahat ng akusasyon laban sa kanya. Samantala, kapag natapos ang investigasyon ng NBI at formal na naisampa sa DOJ ang posibleng reklamo, may panibagong pagkakataon si VP Duterte na sumagot sa preliminary investigation. Ang preliminary investigation po na kung matutuloy sa Department of Justice ay isa pong pagkakataon muli para sa pangalawang Pangulo na magbigay ng kanyang pahayag. Part po yan ng due process at kami po ay magiging patas at tuwid sa aming gagawing investigasyon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Bubuo ng Technical Working Group ang Land Transportation Office o LTO na tututok sa pagpapababa ng bilang ng mga aksidente sa kalsada. Kasama sa mga konsiderasyon ng ahensya ang naging suwestyon ng mga trucker, motorcycle taxi company at commuter advocates na pinag-usapan sa pagpupulong sa Metropolitan Manila Development Authority kanina. Ito ang balita ni JP Nunez. Medyo alarming po yung increase ng namamatay sa road crashes compared sa data ng total crashes. Nito lamang nakaraang linggo, sunod-sunod ang mga naitalang aksidente sa kalsada sa Metro Manila na kinasangkutan ng mga truck at motorcycle taxi rider. Bunsod nito, ipinatawag ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga trucker, motorcycle taxi companies, commuter groups at mga transport-related agencies ng gobyerno. Kanina isinagawa ang pagpupulong para pag-usapan kung papaano maiiwasang lumala pa ang mga aksidente sa kalsada. Sa datos na iprenesenta ng MMDA noong buong taon ng 2023, umabot sa 85,954 ang mga aksidenteng naitala sa Metro Manila kung saan nagdulot ito ng pagkasawi ng nasa 352 na mga individual. Sa record naman mula Enero hanggang Nobyembre ngayong taon, malaki ang ibinaba na aabot sa 62,723 pero ang mga nasawi ay umabot ng 332. Ayon kay MMDA Chairperson Romando Don Artes, kahit mas kakaunti ang bilang ng naaksidente, mas mataas naman ng nasa 30% ang accident rate.
Samantala sa naging pagpupulong kanina, inihayag ng presidente ng National Inland Haulers and Truckers Association na merong lagayan sa pier sa Maynila. Nagbabayad anya ng 2,000 piso ang mga truck para hindi timbangin at makalabas na ng pantalan. Dahil dito overloaded sila na bumibiyahe na posibleng dahilan kaya minsan ay pumapalya ang preno ng mga naaaksidente. Marami pong overloaded na trucks. Nagrereklamo na rin po yung mga trucking ngayon kasi masyado nang malaki ang lagayan para hindi ka mahuli ng overloading. Yung mga nasusuhulan na kung sino-sino sa baba, siguro kung meron kayong pangalan, no, ibigay nyo sa amin para matanggal na natin dun sa listahan na tumatanggap. No? Naungkat din sa pagpupulong ang ginagawang training ng mga ride-hailing company sa mga rider nito. Ayon sa Angkas, Joyride at Lala Move na merong mga partner riders, kapag may multiple violation at involved sa aksidente ang kanilang partner riders, otomatiko itong inaalis sa platform. Automatic na ban po siya, hindi po preventive suspension. So we have that assumption for any accident. Kaya talagang mahirap po talagang ma-aksidente pag motorcycle taxi driver ka. So we make sure na primordial concern natin po yung safety. Ayon kay Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, bubuo sila ng technical working group na tututok sa accident reduction sa kalsada. Ipepresenta niya kay Transportation Secretary Jaime Bautista ang mga napag-usapan at suwestyon ng mga stakeholder. Ayon sa MMDA at sa LTO, nasa mga driver pa rin ang susi upang maiwasan ang mga aksidente sa kalsada, lalo na ngayong holiday season na mas dumarami ang mga sasakyan. Huwag pong makipaggitan, huwag nang magmadali. Dahil pag ginawa po natin yan, lalong bumabagal yung daloy ng traffic, nagkakaroon ng aksidente. Nasa huli ang pagsisisi parate. Alam na natin yan, paulit-ulit na kwento to, year in, year out. No? Let's learn from these accidents. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbanta si Ontario Premier Doug Ford na puputulin ang supply ng enerhiya sa US kung ipatutupad ni President-elect Donald Trump ang 25% na taripa sa mga produktong Canadian. Target ng banta ang Michigan, New York at Wisconsin. Pinaliwanag ni Ford na ang banta ay bahagi ng kanyang responsibilidad na protektahan ng mga mamamayan ng Ontario at Canada mula sa epekto ng naturang taripa. Ang Ontario ay nag-export ng 12 terawatt-hours ng kuryente noong nakaraang taon, sapat para sa 1.5 milyong tahanan. Suportado ng mga lider ng probinsya ang matibay na tugon laban sa di makatarungang taripa. Naghahanda ang gobyerno ng Canada ng $1 bilyong Canadian border security plan bilang tugon. No, Chrystia Freeland's going to put a list together. We're going to put our list together, and I'm sure the other provinces will as well. But we will go to the full extent, depending how far this goes. We will go to the extent of cutting off their energy, going down to Michigan, going down to New York State, and over to Wisconsin. I don't want this to happen, but my number one job is to protect Ontarians and Canadians as a whole, since we're the largest. Nanawagan ng Singapore sa nation leaders na iwasan ang paggamit ng kaguluhan sa Syria para sa kanilang pansariling interes. Binigyan diin ng Ministry of Foreign Affairs ang kahalagahan ng isang inklusibong prosesong politikal na pinangungunahan ng mga Syrian alinsunod sa resolusyon ng United Nations. Ito ang balita ni Early Briones. Umapila ang Singapore sa mga dayuhang bansa na huwag samantalahin ang kasalukuyang kaguluhan sa Syria upang isulong ang kanilang pansariling layunin. Ayon sa Ministry of Foreign Affairs o MFA ng Singapore, ang krisis sa Syria ay maaari lamang maresolba sa pamamagitan ng isang eksklusibo at Syrian-led na prosesong politikal, tulad ng nakasaad sa United Nations Security Council Resolution 2254. Ayon sa resolusyon, kinakailangan ng free election sa ilalim ng pangangasiwa ng United Nations at isang transitional na pamahalaang pinangungunahan ng mga Syrian.
Nagpahayag ang MFA ng pag-asa na maibabalik ang kapayapaan at makakauwi ang mga naapektuhang Syrian sa kanilang mga tahanan. Nananawagan din ito na tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga sibilyang labis ng nagdusa sa gitna ng halos 13 taong digmaang sibil na nagdulot ng mahigit 300,000 pagkamatay at 13 milyong nawalan ng tirahan. Samantala, inaasahang lalago ng 3.6% ang ekonomiya ng Singapore sa 2024. Mas mataas sana unang forecast na 2.6% ayon sa survey ng Monetary Authority of Singapore. Itinaas din ng Trade Ministry ang GDP growth forecast sa 3.5% matapos maitala ang 5.4% na paglago noong ikatlong quarter. Naniniwala ang karamihan ng ekonomista na mananatili ang monetary policy ng MAS sa 2024. Bumaba ang inflation forecast na tinatayang nasa 2.5% ang headline inflation at 2.8% ang core inflation para sa 2024. Sa 2025, posibleng bumaba pa ito sa 1.5% hanggang 1.9%. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umakyat na sa ika-4 na pwesto sa Group A ng UNTV Cup Season 11 ang DNR Warriors at kinalasap ng ikatlong sunod na pagkatalo ang PhilHealth Consulta. Hindi naman pinagbigyan ng Comelec Vanguards ang rookie team na BJMP Greyhounds na makamit ang una sana nilang panalo sa liga. Habang nadungisan ang record ng AP Cavaliers matapos ilista ng SSS Pension Boosters ang kanilang ika-4 na sunod na panalo. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Hindi pa rin isinusuko ng Season 8 champion DNR Warriors ang kanilang kampanya sa Season 11 ng UNTV Cup. Nakamit ng DNR ang kanilang back-to-back win matapos ipalasap sa PhilHealth Consulta ang kanilang ikatlong sunod na pagkatalo sa first game ng triple header kahapon sa Paco Arena sa Maynila sa final score na 98-86. Muli na namang nagpaulan sa Rainbow Country si Melvin Bangal para pangunahan ang opensa ng Warriors. 7 out of 9 attempts beyond the arc ang naipasok ni Bangal na may kabuang 23 points, 3 rebounds at 2 assist. Malaking tulong rin si Alfie Grijaldo na may double-double performance. Kumolekta si Grijaldo ng 26 points, 13 boards, 3 dimes at 2 steals. Yun nga yung pinra-practice talaga namin, yung ugali namin. Kailangan composure, iwas yung init ng ulo, at gawin lang yung mga tinuturo ni Coach at yung motivation ni Coach para sa amin. Sa following game namin, so kailangan pa namin ma-improve pa, pakondisyon, at saka yun nga, mag-usap-usap kung ano yung kailangan pa namin tulong-tulong sa team. Dahil sa panalo, umakyat na sa ikatlong pwesto sa Group A ang DNR mula sa ika-6 na pwesto at nananatiling buhay ang kampanya na makabalik muli sa championship. Sa 7 kupunan sa Group A, ang top 4 lamang ang aabante sa next round at 3 naman ang magpapaalam. May natitira pang 2 laban sa susunod na taon ng DNR na kailangan nilang maipanalo laban sa defending champion DA Foodmasters at DFA Emissaries. Samantala, nasa second spot naman ang PhilHealth Consulta na may 2-3 win-loss record. Nasa must-win situation na rin ang PhilHealth sa kanilang huling laban sa DFA Emissaries sa Enero 15 sa susunod na taon. It's a seesaw battle between rookie team BJMP Greyhounds at Comelec Vanguards sa second game kung saan deadlock at 17 points sa first quarter. Second frame, humataw ng 16 points si Jemuel na mukatkat para lumobo na ang abante ng Vanguards, 49-38. Third kanto, natagpas ng Greyhounds sa single digit ang advantage ng Comelec, 56-62.
Last quarter, rumatsyada ng 11 points si Roy Parocho at 9 points naman si James Tupas para sa BJMP. Subalit di pa rin yan sapat para apulahin ang mainit na opensa ng Comelec, courtesy ng outstanding performance ni Angelo Morilla, Vincent Corrador at Aljan Ungria. Sa huli tumunog ang buzzer, panalo ang Comelec 90-80. Best player of the game sina Jemuel Namukatkat na rumihistro ng 25 points, 5 rebounds at 2 assist at steals. At si Vincent Corrador na kumubra ng 22 points, 11 boards, 3 dimes, 2 steals at 7 blocks. Kasi medyo maliliit po kami, konti lang po yung big man namin. So more on run and gun kami. So yung kailangan naming gawin yung mga prepare namin, and thankful kami sa mga coaches namin dahil yung mga scouting report nila, yun yung nagbigay sa amin ng boost para gawin namin yung mga kailangan namin gawin. Play as a team, aggressive din kami sa laro at saka fast break. Sa ngayon meron ng 3 panalo at 1 talo ang Comelec, habang wala pang panalo ang BJMP sa huling 4 na laban. Kinapos naman ang puwersa ng AFP Cavaliers para pigilan sana ang winning streak ng SSS Pension Boosters sa 3rd game kahapon. First quarter pa lamang, bumomba na ng 10 points si Listian Amparado para sa Pension Boosters. Tinapatan naman ito ng 10 points ni Sergeant Romeo Almirol, 27-22, lamang ng 5 points ang SSS. Makalipas ang 4 na minuto sa second frame, rumatrat ng 11-2 run ang SSS at mabilis na umangat sa 14 points ang abante ng Pension Boosters. Pumutok ng 8 points si Corporal Darwin Cordero at naibaba ng konti ang kanilang hinahabol, 50-39 and the first half. Third kanto si Sergeant Froilan Tobeo naman ang nag-step up sa offense ng Cavaliers with 10 points. 3 points na lang ang hinahabol ng AFP, 68-65. Fourth and final quarter, under 6-minute mark, lumaki na sa 10 points ang lamang ng SSS, 80-70. Last 1 minute, 1 ball possession na lang ang hinahabol ng AFP, 89-87. Nagpamalas ng maigpit na depensa ang SSS para ipako na sa 87 points ang AFP at sinelyuhan na ng SSS ang game sa final score na 93 points. Lahat ng last 4 points ng Pension Boosters na tumapos sa AFP ay mula na sa free throw. Best player of the game sina Robbie Cruz na may 13 points, 10 rebounds at 2 assist. At si Listian Amparado na tumikada ng 26 points, 6 boards at 2 dimes. Sabi ni Coach, mag-extra hard daw ako sa pag-practice. Ginawa ko naman, defense, yung offense, bonus na lang yan eh. Kaya nag-work hard talaga ako sa pag-defense. Kaya binigyan ako ng playing time ni Coach Tubi. Sinasabi ko nga sa kanila, pag-start pa lang ng game, sabi ko, dito yung leveling eh. Kasi parehas kaming walang talo. So kung sino yung mananalo dito, kahit papano, syempre, nasa top kami, pero yung ibang teams looking up to us na. Kailangan itong moral namin, kailangan namin dalhin namin hanggang sa next game para tuloy-tuloy. Dahil sa panalo, lumaki na ang tsansa na makapasok sa Final Four na abante sa next round ang SSS na nasa top spot ng Group B na may 4-0 win-loss record at may natitira pang 3 laban sa eliminations. Kasunod naman sa ikalawang pwesto ang AFP na may 3 panalo at 1 talo. Burger Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakatakdang maglunsad ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng nationwide crackdown laban sa pagbebenta at paggamit ng mga peking person with disability o PWD identification cards. Ayon sa ahensya, ang panlolokong ito ay isa sa mga dahilan kung bakit nalulugi ang mga negosyo pati na rin ang pamahalaan. Ito ang balita ni Ivan Alvarez.
Inutos natin na mas maging stricto tayo dito at tutukan ang kalakaran dito para masigurado natin na yung mga lehitimong mga PWDs lang talaga ang nakakapag-avail ng diskwento na to. Malawakang operasyon kontra fake person with disability o PWD identification cards. Ito ang tututukan ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa gitna ng ulat na lumalaganap sa bansa ang bentahan at paggamit ng peking PWD IDs para makakuha ng diskwento sa mga establishmento. Sa ilalim ng batas, kabilang sa mga benepisyo ng PWDs ang 20% discount at exemption sa value-added tax sa ilang kalakal at serbisyo. Ngunit may ibang tao na nakikisali at inaabuso ang benepisyong ito kahit hindi naman sila eligible. Ayon sa BIR, ang panlolokong ito ay isa sa mga dahilan ng pagkalugi sa kita ng gobyerno at ng mga negosyo. Batay sa datos na lumabas sa isang Senate hearing kamakailan, tinatayang aabot na sa halagang 88 billion pesos ang revenue losses noong 2023 pa lamang. Nawawalan ng kita rin ang mga negosyante. Kaya kinakailangan din maging stricto tayo dahil sila ang nagbibigay ng diskwento dito, 20% yan. At pangalawa naman na nawawalan din sa panig ng gobyerno, nawawalan ng kita ang gobyerno dahil 20% agad ang nawawalang buwis dito. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi, maaaring managot sa batas ang mga nagbebenta at gumagamit ng mga peking PWD IDs. Kasong kriminal ang pwedeng ikaso dito, so may fines at may parusang pagkakakulong din yan pagka napatunayan na involved kayo dito sa pagbebenta ng peking PWD IDs at yung paggamit mismo. Siniguro naman ng BIR na magpapatuloy ang kanilang tax audits sa PWD transactions na isinusumite sa kanila ng mga establishmento. Makikipagtulungan din ito sa iba pang ahensya ng gobyerno gaya ng Department of Health at National Council on Disability Affairs upang maberipika ang pagiging lehitimo ng PWD ID cards at masupil ang pagkalat ng peking IDs. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Simula sa January 1, 2025 ay ipatutupad na ng Maynilad at Manila Water ang dagdag singil sa supply ng tubig. Samantala, tiniyak naman ng Metropolitan Water Works and Sewerage System na walang mararanasang matinding water interruption sa mga consumer. Ito ang balita ni Benedict Samson. Kailangan pong gumamit ng timba, huwag na pong gumamit ng shower. Tapos kung maglalaba naman po, isahan na lang po, hindi po laging maglaba para po mas tipid siya. Mas hihigpitan pa ni Nanay Mirna Uy ang ginagawa niyang pagtitipid sa tubig, lalo na't inaasahan na sa Enero ng susunod na taon ay magtataas na ng singil sa tubig ang Manila Water at Maynilad. Sa inilabas na water rates na Maynilad, nasa 7 pesos and 32 centavos kada cubic meter ang dagdag singil. Kaya ang isang residente na kumukonsumo ng 10 cubic meter mula sa dating binabayaran na 161 pesos and 51 centavos ay magiging 181 pesos 59 centavos na. Ang Manila Water naman ay nasa 5 pesos and 95 centavos ang dagdag singil kada cubic meter. Ibig sabihin, kung kumukonsumo ng nasa 10 cubic meter mula sa 230 pesos 15 centavos, magiging 254 pesos and 83 centavos na ang monthly bill. Ang mga miyembro ng Pangtawid Pamilyang Pilipino Program o PORPIS na nasa ilalim ng Lifeline Program na Maynilad at Manila Water ay makakaramdam din ng bahagyang pagtaas ng singil. Ang mga PORPIS member na kumukonsumo ng 10 cubic meter ay may monthly bill ng 151 pesos and 4 centavos sa Maynilad, habang 91 pesos and 40 centavos sa Manila Water consumer. Ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS Regulatory Office, nasa 32.6 billion pesos ang nagastos ng Manila Water, habang nasa 47.5 billion pesos naman ang spending ng Maynilad sa mga proyekto upang masiguro ang maayos na serbisyo ng mga ito, lalo na ngayong taon ay may umiral na El Nino phenomenon. Kaya naman pinayagan na nila ang pagtataas ng singil ng mga ito. Ganyan po ang epekto, papangit po yung serbisyo. Dahil pinayagan po natin silang mag-tariff adjustment at ma-recover kanilang investment, massive spending po sila. Sa kabila ng dagdag singil sa tubig, tiniyak ng MWSS na walang mararanasang severe water interruption ang mga consumer ng Manila Water at Maynilad.
ang Manila Water at Maynilad ay kailangan po nilang gumastos ng itong para sa mga kanilang mga proyekto. At itong mga proyekto ito ay para ma-ensure na hindi po magkaka-water service interruption sa concession area. Dahil po ay gumagawa po sila ng mga bagong proyekto para po masiguruhan na magkakaroon po ng potable water sa ating mga consumers. Kasama rin sa naturang dagdag singil ang environmental fee na kung saan sinisikap ng mga water concessionaire na masigurong malilinis ang maruruming tubig. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala si Marikina City Mayor Marcelino Teodoro na isang political maneuvering ang nangyaring pagkansela sa kanyang Certificate of Candidacy dahil ang nagpetisyon ay ang dalawa niyang mga katunggali sa eleksyon. Sinabi naman ng Commission on Elections na may pagkakataon pa ang alkalde na mag-ain ng motion hinggil dito. Ito ang balita ni Jed Resina. Siyempre kami naman, tatandaan ng lahat, hanggat hindi pinal ang desisyon ng COMELEC and Bank, hanggat may motion for reconsideration, ay hindi tatanggalin, hindi maaalis ang pangalan ng isang kandidato sa listahan at therefore, depende yan kung kailan madidesisyonan dahil nga ang printing ng balota namin magsisimula exactly January 6 at all costs. Kinansela ng Commission on Elections sa COMELEC kahapon December 11 ang Certificate of Candidacy ni Marikina City Mayor Marcy Teodoro para sa pagkakongresista sa unang distrito ng lungsod sa 2025 midterm elections. Diniskwalipika ng poll body si Mayor Teodoro matapos nilang katigan ang inihaing petisyon laban sa alkalde. Ayon sa rules ng COMELEC, mayroong 5 araw si Mayor Marcy upang maghain ng mosyon. At dahil dito, posibleng maisama pa ang pangalan ng alkalde sa balota sa darating na eleksyon. Paliwanag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, wala pa namang pinal na desisyon ng COMELEC and Bank kaugnay rito. Dagdag pa ni Chairman Garcia, nagdesisyon din siyang hindi sumama sa paggawa ng desisyon kaugnay sa nasabing kaso. Ang inyo pong lingkod ay mag-i-inhibit sa kasong yan. Gusto ko po sabihin na ganito kaaga pa lang sapagkat kliyente ko po dati dalawang naglalaban sa posisyon doon, yung pong respondent at yung dati, ngayon ay incumbent minority floor leader ng Senado. So minarapat ko po bilang pagrespeto sa proseso na huwag mag-participate. Aniya tanging ang 6 na miyembro lang ng komisyon ang magdedesisyon kaugnay ng disposisyon ng nasabing kaso. Samantala, ayon kay Marikina City Mayor Marcelino Teodoro, maghahain siya ng motion for reconsideration at nilinaw niya na isa pa rin siyang lehitimong kandidato para sa 1st Congressional District ng lungsod dahil wala pang pinal at epektibong desisyon kaugnay nito. Sa isang pahayag, sinabi ng alkalde na politika ang nakikitang dahilan sa likod ng pagkansela ng COMELEC sa kanyang pagkandidato sa pagkakongresista sa 1st District ng Marikina City. Dagdag pa ni Mayor Teodoro na malinaw na may pagkilos ang kanyang mga kalaban sa politika sa nangyari dahil ang nagpetisyon ay ang dalawa niyang makakatunggali sa eleksyon. Patuloy rin aniya siyang maglilingkod at magpapatuloy ang lahat ng mga programa na kanilang nasimulan sa lungsod sa kabila ng mga isyu na ito. Jed Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinal na ang 66 na mga aspirants sa pagkasenador na makasama ang kanilang pangalan sa iimprentang balota para sa 2025 elections. Samantala, iniurong naman ng Commission on Elections o COMELEC ang pag-iimprenta ng mga balota sa susunod na taon. Ito ang balita ni Dante Amento. Final na yon, 66 ang kandidato for the Senate. Wala tayong nakuhang restraining order, wala pong na-issue TRO ang Supreme Court. Tiyak nang makakasama sa balota ang pangalan ng 66 na tumatakbong senador na kamakailan ay inilabas ng Commission on Elections o COMELEC. Liban na lamang kung may naghain sa kanila ng kaso at nadiskwalipika o nakansela ang kandidatura. Doon sa mga kandidato na nakasama sa 66, kung ano po yung numero nyo base sa alphabetical order, yun na po ang numero as far as the COMELEC is concerned unless there is a restraining order.
Ang 66 ang natira sa mahigit 180 na naghain ng kandidatura dahil idineklarang nuisance ang karamihan o ang 117 sa mga ito. Ito rin ang official aspirants na inirekomenda ng kanilang law department at inaprubahan naman ng Commission and Bank. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, kung sakali namang may makakukuha ng restraining order doon sa mga naghain ng motion for reconsideration, ilalagay nila ang pangalan ng mga ito sa balota ngunit sa ibaba na ng pangalan ng naunang 66. Samantala, inurong naman ng COMELEC ang nakatakdang pag-imprinta ng mga balota. Mula sa huling linggo nitong buwan, gagawin na ito sa January 6 hanggang April 14, 2025. Layunin nito na bigyang daan pa ang pagresolba sa iba pang kaso, lalo na sa local positions. Dapat po ma-distribute namin ang mga balota. Dapat nasa unang linggo ng Mayo, nasa bawat munisipyo at nasa bawat syudad na. So, ibig sabihin po, kinakailangan matapos kagad ang printing namin hanggang April 14. Mahigit 73 milyon na mga balota ang nakatakdang iimprinta ng komisyon. Kasama na dyan ang para sa Bangsamoro Parliamentary Elections. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Lumagda ng isang kasunduan ang Commission on Elections, Bureau of Corrections, Bureau of Jail Management and Penology o BJNP at Public Attorney's Office ngayong araw. Ito'y kaugnay ng maayos na pagboto ng mga persons deprived of liberty o PDLs para sa 2025 national and local elections. Batay sa bagong desisyon ng Korte Suprema, lahat ng PDLs o bilanggo na may kasong nakaapila kahit heinous crimes, nililitis pa ang kaso at nahatulan na pero mababa sa 1 taong pagkakabilanggo, ang sentensya ay maaaring bumoto. Sa inisyal na tala ng COMELEC, mayroong 68,448 PDLs ang inaasahang makabuboto sa bansa sa 2025 elections mula sa Bucor at BJMP. Pero posibleng madagdagan pa ito kapag naglabas ng pinal na bilang sa February 10, 2025. So mas marami yung PDL SPP natin na dun mismo sa kanilang mga facilities boboto kesa sa escorted voter. Mas okay din to na mas mababa yung escorted voter kasi yung logistics ng pagtransport ng ating mga PDL ay medyo mahirap on the part of the BJMP. Maganda yung mga komentaryo natin mga kababayan. Meron tayong mga piling komentaryo ng ating mga kausi. Yung araw po ng Huwebes. Yan, tingnan nga natin yan, Monica. Oo, meron ba? Wala naman pala. Nabudol ako nito. Akala ko pa naman may komentaryo. Hige. Inurong. O, sige. Baka bigla daw magkagulatan. Shoutout na lang po Ernesto Peñalosa, kay Ato Daliva at Makoy Grabanto. Maraming salamat din kina Renata Diaz, Samuel Anyain at Emmanuel Montañez. At para po sa ating mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Marcos 2:17 na nagsasabi, "At nang ito'y marinig ni Jesus, ay sinabi niya sa kanila, hindi nangangailangan ng manggagamot ang mga walang sakit, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan sa pagsisisi." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan.
kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gandang gabi po.